Mga kapatid, bagala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo magiganap at walang pagkukulang. Praise God, glory to Christ Jesus. Yan, good morning sa inyo pong lahat at sumaatin muli ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon sa araw na ito. Sa araw pong ito, pag-uusapan natin tungkol sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Sa mga pagsubok. Paano ba natin harapin ang mga pagsubok, problema, kahirapan, karamdaman, family problem, business problem, lahat pong ito na ating pinagdadaanan, paano ba natin ito harapin sa Biblia o ayon sa salita ng Diyos? Ang hakbang, paano po natin harapin ang mga hamon, pagsubok sa buhay bilang mga mananampalataya at ayon sa salita ng Diyos. James chapter 1 verse 2 to 4, Magala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So bilang mga Kristiyano, ang salita ng Diyos ay nagtuturo po sa atin ng pamamaraan kung paano humarap sa mga hamon po ng buhay. Lahat tayo ay may mga pagsubok, problema na hinaharap araw-araw. Maaaring yung iba po ay karamdaman, yung iba ay kahirapan, yung iba ay problema sa pamilya, sa trabaho, sa business. Ito, hayaan natin, nagabayan tayo ng salita ng Diyos kung paano natin harapin ang mga pagsubok na ito. Number 1, James chapter 1 verse 2, My brothers and sisters, consider yourselves fortunate when all kinds of trials come your way. Magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. So yun po yung una, no? Magalak kapag tayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. So paano yun, Brad? No? May karamdaman ako, may kahirapan ako, may problema ako sa pamilya, kinakailangan ko pa rin bang magalak? So yun po yung itinuturo ng salita ng Diyos sa pagharap sa problema. Kinakailangan na harapin daw po natin ito ng may kalagalakan. Hindi dahil sa mga hirap, hindi dahil sa karamdaman kaya tayo nagagalak, hindi dahil sa problema. Nagagalak po tayo mga Kristiyano dahil ang mga problema at pagsubok, ito yung pagkakataon para tayo po ay mag-grow sa ating pananampalataya, para tayo ay umunlad sa ating relasyon sa ating Panginoon. Inaalaw po ng Diyos ang mga bagay na ito para patatagin yung ating pananampalataya at relasyon sa Kanya. It is a privilege to experience God's power. Ito yung pagkakataon para maranasan natin ang kapangyarihan, ang kadakilaan at ang pag-ibig ng Diyos kapag tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok at problema sa buhay. At dito rin po makikita natin to know God more deeply. Sa pamagitan po ng mga pagsubok, mga paghirap, problema, sakit, at iba't ibang mga hamon sa buhay, dito po natin lubos na nakikilala ang Panginoon na siya po yung Diyos na tumutugon, siya yung Diyos na kaagapay natin sa lahat ng mga hamon sa buhay na ating pinagdadaanan. Ikalawa po is pray. James chapter 1 verse 5, But if any of you lack wisdom, you should pray to God, give it to you, because God gives generously and graciously to all.
Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Tayo po ay dumaranas ng iba't ibang problema sa buhay. Kinakailangan daw po tayo ay mag-pray, humingi ng tulong sa Panginoon. Ano po yun? Karunungan. Kung paano natin haharapin ang mga problema at hamon na ito. Hayaan po natin na igabayan tayo ng Panginoon sa pagharap sa mga pagsubok at humingi tayo ng kaalaman at pamamaraan kung paano po natin ito harapin. Hingi rin po tayo ng lakas, ang katag, na para tayo ay mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Liwanag. Dahil kapag tayo nga po ay dumadaan sa mga problema at hamon sa buhay, ay yung ating isipan at kalooban ay nababalot ng dilim. So, allow the light of the Holy Spirit, ang liwanag na galing sa Panginoon, ay atin pong matanggap upang makita natin yung mga ways, at mga bagay na dapat nating gawin kung paano ito mapagtatagumpayan. Ganun din po, humingi tayo sa Panginoon, ask for the right action o reaction. Kinakailangan humingi po tayo na kung paano tayo kikilos, kung paano tayo magre-react sa mga pagsubok at hamon ng buhay na ating pinagdadaanan. Halimbawa, ay meron tayong problema sa pamilya, paano tayo mag-react? Paano tayo umaksyon? So, kinakailangan po, mahalaga yung pananahimik, pagninilay-nilay, pag-iisip kung ano yung tamang pamamaraan kung paano natin i-deal or harapin ang mga hamon sa buhay sa ating mga anak, paano natin i-approach with gentleness, may kahinahunan, kasi kadalasan po ay sa bugso ng damdamin ay tayo po ay napapasigaw, yung ating reaction ay hindi nagiging maganda, kaya sa halip na masolve ay lalo pong lumalala yung sitwasyon. Ikatlong bagay po ay magpakatatag. Be strong. James chapter 1, 3-4, for you know that when your faith succeed in facing such trials, the result is the ability to endure. Make sure that your endurance carries you all the way without failing, so that you may be perfect and complete, lacking nothing. Ang ikatlong bagay, kinakailangan tayong magpakatatag. Ang problema, pagsubok po sa buhay ay hindi panahon ng panghihina, kundi ito ay panahon ng pagpapakatatag, pagpapakatibay. Kasi kung tayo po ay madadala ng kahinaan ng loob, igugupo tayo ng problema o mga hamon na ito na dumarating sa buhay natin. Kaya kinakailangan po patatagin natin yung ating loob, patatagin natin yung ating isipan sa pamagitan ng pag-iisip ng mabubuting bagay, ng mga pangako ng Diyos, at patuloy tayong magnilay ng salita ng Panginoon, sapagkat ang salita ng Diyos, siya po yung nagbibigay ng liwanag, lakas at tatag sa ating kalooban. Kaapat po ay magtiwala sa Diyos ng buong puso. Proverbs chapter 3 verse 5 to 7. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Never let yourself think that you are wiser than you are. Simply obey the Lord and refuse to do wrong. If you do, it will be like good medicine, healing your wounds, easing your pains. Bawat araw ng ating pong buhay, kinakailangan po natin ng buong puso na pagtitiwala sa Diyos. Hindi sa ating sariling kaalaman, hindi sa ating sariling karunungan, hindi sa ating sariling lakas, kundi sa lakas at karunungan po ng Panginoon, lagi tayong magtiwala.
Kaya mahalaga nga po yung pananalangin at paghingi ng tulong at gabay ng ating Panginoon. So, anuman yung atin pong mga pinagdadaanan sa buhay, napakahalaga po ng ating patuloy na pagtitiwala ng buong puso sa Panginoon. Tatandaan natin, meron siyang magagawa, hindi niya tayo pababayaan, andyan siya na laging magpalakas, na handang magtumulong, handang magbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya patuloy po tayong umasa at magtiwala sa ating Panginoon. Ikalimang bagay is be patient. Maghintay. Kapag wait for God's help. Patuloy po tayong umasa at maghintay ng tulong ng Panginoon. Huwag natin po siyang pangunahan. No? Madalas po pinangungunahan po natin ang Panginoon sa mga pamamaraan. So, patuloy po tayong humingi ng gabay, tulong at pagsama ng Panginoon. At hintayin po natin yung tulong ng Panginoon. Yun ay darating sa tamang panahon. Psalm 37, 7-8. Be patient and wait for the Lord to act. Don't be worried about those who prosper, to those who succeed in their evil plans. Don't give into worry or anger. It only leads to trouble. Maghintay tayo ng tulong ng Panginoon. Tayong mabalisa, huwag tayong mainggit sa mga taong muunlad sa maling paraan. Hintayin po natin yung tamang panahon na itinakda sa atin ng Panginoon. Harapin natin ang mga pagsubok at problema sa buhay natin ng may buong pagtitiwala na ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Ang Diyos ay hindi nagkukulang. Ang Diyos ay laging may nais na mabuting gawin sa atin pong buhay. Don't give into worry or anger. Huwag tayong mabalisa, huwag tayong magagalit dahil ito po ay magdadala sa atin sa mas malaking kapahamakan. So be gentle, be patient, don't worry, and allow God to work in our situation. Ika-anim na bagay po is be thankful, be grateful. 1 Thessalonians 5:16-18. Be joyful always, pray all times, be thankful in all circumstances. This is what God's wants from you in your life in a union with Christ Jesus. So kapag tayo po ay dumadaan sa mga hamon po ng buhay, lagi daw po tayong magpasalamat, no? In all circumstances, be thankful. Hindi po tayo nagpapasalamat sa sakit na meron tayo. Hindi tayo nagpapasalamat sa kahirapan na kinalalagyan natin. Hindi tayo nagpapasalamat dahil dumadaan tayo sa maraming problema. Nagpapasalamat po tayo dahil alam po natin bilang mga Kristiyano ay may mabuting layunin ang Diyos sa lahat po ng ating pinagdadaanan. Maaring minumold ng Panginoon yung atin pong character. Maaring pinatatatag ng Diyos yung ating pananampalataya. Maaring sa pamagitan po ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan ay tinuturuan tayo ng Diyos na mas mahalin pa natin siya ng lubos higit sa mga bagay sa mundo pong ito. Kaya nga po mga kapatid, anuman ang mga pinagdadaanan natin sa buhay, lagi nating tatandaan, mahal tayo ng Diyos, alam ng Diyos ang lahat ng ating pinagdadaanan at hinding-hindi niya tayo pababayaan. Kapit lang, magtiwala lang sa Panginoon, hindi niya po tayo pababayaan. God is always with us. God bless us all and count your blessing.